Hello guys! Hello! This is for Cancer. Cancer, welcome dito sa aking channel, Kapalaran 888. Welcome. Alamin natin Cancer kung anong messages, vibration, gabay, energy para sa inyong lahat. This is general reading, so I hope na makaresonate kayo. So, second half na tayo ng January 2026, Cancer. First card natin is last quarter moon in Libra, make time for self-love. Okay. Okay, next is full moon in Gemini, embrace the flow of life. Alright. So, yung first two cards natin dito, sinasabi ng baraha sa'yo dito na kailangan mo daw na bigyan ng sarili mo ng pagmamahal. Okay, so ano yung ibig sabihin yan? Bigyan mo daw yung sarili mo ng pagmamahal. Make time for self-love. So, Cancer sa second half na to, from January 16 until 31, if you are busy working, sa career mo, sa business, sa love life, sa family, make sure daw na may time ka para sa sarili mo. Okay? Mahalin ang sarili, huwag abusuhin yung sarili. Second is embrace the flow of life. So, sinasabi ng barahan na just go with the flow. Diba? Huwag nating kontrahin ang flow ng buhay. Kung ano yung nangyayari sa ngayon, just accept it. Okay? Huwag nating i-complicate ang buhay natin. Okay? Alright. Cancer. Okay, first card natin is Magician. And second card natin is Four of Cups. Sinasabi ng baraha sa'yo na isang napaka-unexpected na message, balita, communication, Cancer, ang posibleng matanggap mo. Or maybe ikaw to, maybe you're waiting for a magic. Maybe sa 2 weeks na to, nag-aantay ka ng milagro, or nag-aantay ka ng tulong, nag-aantay ka ng message, nag-aantay ka ng kung ano pa man. Okay, Nine of Pentacles and Knight of Swords. Dito naman, sinasabi ng baraha sa'yo na isang balita din, Cancer, isang balita ang posibleng makakarating sa'yo. And this news ay napakabilis siya ng balita. So, maybe this is a job offer, financial help, business collaboration, basta malaking halagang pera siya. And yun. So, yun na nga. So, sinasabi ng baraha, if you are waiting for a lump sum of money, if you are waiting for a payments, payouts, inheritance, or anything na payments, possible na matanggap mo siya bago pumasok yung February. So, congratulations sa inyo. Okay, reverse the Ace of Swords. So, sinasabi ng baraha sa'yo na magdahan-dahan ka daw, Cancer. You need to be careful ngayong 2 linggong ito. Huwag kang magpadalos-dalos. Magiging sobrang busy ka sa 2 linggo. Sobra kang magiging workaholic. Kaya nga sabi sa'yo dito na make time for your self-love, for self-love, kasi pwedeng wala kang oras para sa sarili mo. So, this one, nakikita ko sa'yo dito na kailangan mong magdahan-dahan, kailangan mong ng balanse, kasi multitasker ka dito eh. Nagtatrabaho ka siguro sa gabi, sa umaga. Basta ang dami-dami mong obligations. Okay, Ten of Swords. So, Ten of Swords, sinasabi ng baraha sa'yo dito na maraming makukumpleto. So, 3 10 siya. So, posibleng yung trabahong ginagawa mo sa ngayon ay matatapos mo siya bago matapos yung taon. Posibleng mga obligations mo, duties and responsibilities ay matapos na din bago matapos yung taon. Kung ikaw ay isang OFW, nagtatrabaho ka sa ibang bansa, it's either you are parang malapit ka na sa finish contract mo, or malapit ka na mag-retire, or malapit ka nang umuwi ng Pilipinas. Okay. Cancer. Yung iba naman dito, this one is different sa nauna. Kasi yung nauna,
parang sinasabi na if you're waiting for a lump sum of money, posibleng makuha mo siya. But eto naman, ibang Cancer siya na sinasabi ng barahan na if you are waiting for money or financial help or anything, possible na mamroblema ka. Pwedeng hindi ka makatulog ngayong buwan ng January because kailangan mo ng tulong pero wala kang isang tao or maraming tao na malapitan. Okay, the Chariot, sinasabi ng baraha sa'yo dito na ano ba tong ginagawa mo sa ngayon? Kasi if you're planning, Cancer, na to travel, to find jobs sa ibang lugar, sa ibang country, or sa ibang continent, sinasabi ng baraha sa'yo na hindi masasayang itong effort mo. So, doon sa mga Cancer na nasa Pilipinas, sawang-sawa na kayo sa trabaho nyo dyan sa Pilipinas. Sinasabi ng baraha sa'yo na kung plano mong mag-travel, mangibang bansa, or lumipat ng trabaho, mag-migrate, or kung saan pa man, sinasabi ng baraha sa'yo dito na malaking bagay ito para sa improvement mo. Like for example, kung nasaan ka man sa ngayon, 10 years from now, or 6 years from now, kung aalis ka sa lugar na yan ngayon, ay posibleng magbabago yung takbo ng buhay mo. Okay? Mabilis sa balita, napakabilis na kwento, balita, chismis ang posibleng darating sa'yo. Isang napakabilis na job offer, financial help ang posibleng darating sa'yo. Collaboration, partnership, so sinasabi ng barahan na yun, pwedeng pipirma ka ng kontrata or pwedeng magkikreate ka, maglo-launch ka ng isang business. Okay. Next card natin is Queen of Cups. So, sinasabi ng baraha sa'yo dito na nakikita natin dito na financially and emotionally, you can, you will survive sa first half na to ng January. And sinasabi ng baraha sa'yo dito, emotionally, maayos mo lahat ng mga emotional issues and kontrolado mo yung sitwasyon. Looking forward sa future, sinasabi ng baraha sa'yo dito na if hindi ka pa sigurado kung ano yung mga gagawin mo, steps, strategies para sa future, magdahan-dahan muna tayo. Huwag tayong mabilis. Yun na nga, kasi napakabilis ng actions ngayon. But since January pa naman, yung Chinese New Year, yung Fire Horse New Year is February pa. So, you still have so much time ngayong January para isettle yung mga dapat isettle sa buhay mo, lalo finances and sa relationship. And yun na nga, sinasabi ng baraha, huwag kang masyadong hard sa sarili mo. Kailangan mo ng pahinga, magpahinga ka. Kailangan mo ng katulong, humingi ka ng tulong. Kailangan mo ng kausap, maghanap ka ng kausap mo. So, huwag mong i-complicate yung sarili mo ngayong second half ng January. Okay? Thank you guys. Bye!